Okay, class. So yung next topic natin is about the multidimensional array. So in your synchronous class, last meeting, discuss natin yung pag-declare, same time, paano mag-store or mag-set ng elements sa loob ng array nyo. Diniscuss din natin yung mga different operations such as the delete, search, and also the update. Okay? So this time, we're going to discuss the multidimensional array. So ano ba ang multidimensional array? So based on the definition, ang multidimensional array is an array containing one or more arrays. Okay? So kung ang one-dimensional array, it is in form of a linear, ang multidimensional array is actually in form of table. Okay? So kung mapapansin nyo, dalawa yung value ng inyong array. Isang value sa isang value sa column. Okay? So since dalawa ang value niya, meron kayong dalawang nested for loop. Okay? So itong nested for loop is called the outer loop and the inner loop. Okay? So, yung pinakaunang value ng for loop nyo is called the outer loop. Yung nasa loob o yung susunod na looping nyo is called the inner loop. Okay? So, ang idea nitong for loop na to class is the first one na mag-i-increment dyan is always yung nasa loob ng inner loop. Okay? So, hindi mag-i-increment yung outer loop nyo hanggang hindi niya natatapos yung inner loop nyo. Okay? So, for example, this one, okay? So, yung initial value ng inyong outer loop is equivalent to 0. So, yun yung unang value ng inyong outer loop. Sa inner loop nyo, ang unang value niya will be equivalent to 1. So, kung i-output nyo si x and y, ang magiging value niya is you have 0 and 1. Okay? So, ang unang mag-i-increment is yung nasa loob ng looping nyo. Okay? So, yung nasa loob ng looping nyo, siya yung pinaka-column nyo. So, kapag nag-increment yung value ng inner loop nyo, that will be equivalent to 2. Yung outer loop nyo is magre-retain sa equivalent to 0. So, therefore, ang susunod na value ng inyong nested for loop is equivalent to 0, 2. Okay? So, again, mag-i-increment na naman si y ninyo. So, that will be equivalent to 3. Still, naka-retain pa rin yung value ng x nyo, which is equivalent to 0. So, then, ang susunod na value ng nested for loop nyo will be equivalent to 0, 3. Okay? Ang susunod sa 0, 3 is equivalent to 0, 4. Okay? Pag nag-5 na yung value ng y nyo, mag-i-stop na siya since ang condition lang natin sa inner loop nyo ay kapag ang y ay less than equal to 4. So, since yung value ng y nyo is already equivalent to 5, so mag-i-stop looping na yung inner loop nyo. Okay, so since stop na siya, ang mangyayari is mag-i-increment yung value ng x ninyo. 0, magiging 1 ngayon na equivalent ni x. Pagdating kay inner loop, automatic is babalik siya sa equivalent to 1. Therefore, ang magiging susunod na value ng nested for loop nyo is equivalent to 1 and 1. Then, i-increment yung variable y nyo, so that will be equivalent to 1, 2. Then, mag-i-increment ulit si y, that will be equivalent to 1, 3. Then, mag-i-increment ulit si y, which is equivalent to 1 and 4. Okay? So, since pag nag-increment na yung y nyo, that will be equivalent to 5. So, mag-i-stop uli si y ng looping niya. So, ang mangyayari uli is pupunta uli sa pinaka-outer loop nyo at mag-i-increment yung variable ng x nyo. 1, mag-i-into ngayon ang equivalent ni x. Then, si y, automatic is babalik sa 1. Therefore, ang magiging susunod ng value ng nested for loop nyo is 2, 1. Increment ulit si 1, 2, 2. Increment ulit si y, 2, 3. And another increment which is equivalent to 2, 4. Okay? So, mag-i-stop lang ang nested for loop nyo kapag
ang value ng x nyo ay nag-stop na or nag-end na sa equivalent to 3. So, pag nag-equivalent to 4 na yan, automatic is mag-i-stop na yung pinaka-outer loop nyo. Okay? So, ito ngayon ang magiging program nyo. So, let's proceed on the program. Okay? So, for example, magde-declare tayo ng array sa loob ng C++ nyo. In order to declare an array, itatype nyo lang yung data type at the same time yung pangalan ng array nyo. So let's say, ang sinet yung pangalan ng array nyo is R, then meron kayong dalawang size or dimension dyan. Okay? So since multidimensional siya, kailangan yung lagyan ng value yung una at yung pangalawang value niya. So let's say, isinet nyo na maximum value ng unang size ng array nyo is 5. Yung pangalawa, sinet yung value which is equivalent also to 5. Kapag 5 by 5 yan, okay, based dun sa magiging counter ng nested for loop nyo, kung mag-i-start siya sa 0, pareho, automatic ay mag-produce siya ng 25 elements. Okay? So, depende pa rin doon sa for loop nyo, ang magiging generate value niya. Okay? So, sabihin natin yan yung pinaka-maximum value. Okay? So, since dalawa yung value niya, so para maka-input kayo ng value sa inyong array or sa inyong multidimensional array, syempre mag-a-accept din kayo ng dalawang number. Okay? So, let's say, lagay natin dyan cout. I-enter nyo muna yung number ng row nyo. Okay? So, yung unang value, for example, this will be the value of your row. This one is the value of your column. Okay? So, lagay natin dito, enter number of row. Okay, then you have your semicolon. Okay, so declare tayo rito ng variable para sa row nyo. Let's say, lagay natin dyan is variable row. Then, call para sa inyong value ng column nyo. So, you have your semicolon. Okay, so since naset na natin yung variable niya, so lagay nyo rito si in para sa value ng row nyo. Then, semicolon. Okay, para naman sa value ng inyong column. So, copy natin to. Okay, so let's copy this one. Then, paste. So, papalitan lang natin yung description ng ating value. So, kung ito ay row, gawin natin siyang column. Okay, and this one is nasa variable call siya. Okay, so kung mapapansin nyo, nagre-read yung ating cout and cin. Yun yung diniscuss ko sa inyo nung previous about setting yung using namespace. Okay? So, nagre-read siya kasi hindi natin nilagay yung using namespace std. Okay? As I said, yung using namespace std, ginagawa niya is dinidefine niya yung mga other object dito sa loob ng C++ nyo. Isa ng object yan is yung command cin and cout. Okay? So, kaya siya nag-read kanina kasi hindi natin sinet tong part ng code na to. Okay? So, ayan na at nakapag-input na tayo ng row and column. Ang next step natin is mag-i-input tayo ng value ng array nyo. Okay? So, for integer x is equal to, okay? So, that will be equivalent to 0. Okay? Then, x is less than, so yung pinaka-upper loop nyo or outer loop nyo, siya yung ngayon yung magiging value ni row nyo. Okay? So, this is now row. So, naka-row ngayon kung ilang i-loop ng for loop nyo para makaproduce ng element yung row ninyo. Okay? So, x plus, then you have here close. So, open here. So, another for loop para dun sa value ng column nyo. So, let's say variable y yan. Y is equal to 0, then semicolon. Ang magiging counter naman niya ay si call. So, gawin nyo siyang y is less than. So, nakadepende naman kay call yung limit ngayon ng inyong counter y. Okay?
Then you have here y increment. Okay? So have open here sa one-dimensional array. Gagamit tayo ng scene dito in order na maka-input tayo ng element sa multidimensional array nyo. So, ang variable nyo ng array o yung multidimensional array nyo ay R. Ang counter nyo sa unang dimension niya ay si X. At ang counter nyo dun sa pangalawang dimension niya ay si Y. Then you have here semicolon. Okay? Para malaman nyo yung ID kung saan po position yung array nyo, lagay lang kayo rito ng Cout. Okay? Then you have here double quote, R. Okay? Then, double quote. Then, lagay nyo yung value ni X para makita nyo yung magiging position ng array pag nag-input kayo. Okay? Then, another value of double quote. So, i-close muna natin yan para maganda yung magiging itsura ng output niya. Okay? So, this one naman is another open brace. Then, ito naman, i-display nyo naman si Y. Okay? Lagay nyo si Y dyan. Then, i-close natin yung value nito. Okay? Don't forget to put the semicolon sa end ng program. Okay? So, let's try kung mag-run yung program natin. So, run natin. So far, okay? So far, wala siyang error. So, for example, is mag-i-input tayo ng 3 sa row at 3 sa row, then 4 sa column niya. So, mag-generate siya ng 12 value. So, try natin. 1, 2, 3, 4. Okay, so you have 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 9. Then you have your 10. So you have 11. Then you have here 12. Okay? Okay, so nag-terminate siya. So automatic na input tayo ng 12 numbers based dun sa input at based dun sa input natin number of column. Okay? So another example of program sa susunod ng video natin.